Magandang araw bagong Pilipinas at welcome muli sa isa na namang makabuluhang episode ng Straight from Team PNP kung saan inilalapit namin sa inyo ang mga kwento ng katapangan, malasakit at tunay na serbisyo ng ating kapulisan. Ako po ang inyong tagapag-ugnay, Police Captain Cherry Vicente. Samahan niyo kami sa isa na namang edisyon ng ating programang Straight from Team PNP Facebook Live dito sa Police News Network. Sa ngalan po ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pamumuno po ng ating Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa liderato ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., sa Direktor ng Police Community Relations, Police Major General Roderick Augustus Alba, at sa Direktor ng Police Community Affairs and Development Group, Police Brigadier General Marvin Josaro. Muli, magandang araw po sa inyong lahat. At ngayong araw ay isang napakahalagang paksa ang ating tatalakayin. Ito ay tungkol sa moral and welfare ng ating mga Police Non-Commissioned Officers ng Police Community Affairs and Development Group o ang PICAG. Kasama natin ngayon ang Group Executive Senior Police Officer ng PICAG na patuloy na nangangalaga sa kapakanan ng ating mga kasamahan sa serbisyo. Sir, welcome po sa Straight from Team PNP. Bago po natin simulan ang ating talakayan, maaari muna po nating batiin ating mga kasamahan at ang ating manunood dito sa Straight from Team PNP. Sa mga nagsusubaybay at manonood ng ating Straight from Team PNP, isa pong magandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sir, maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak at pagbibigay ng oras sa amin para talakayin po natin ang tungkol sa moral and welfare po ng ating mga kasamahan. Sir, sa isang maikling mensahe po, ano po ang nais niyo pong ipabatid sa ating mga kasamahan regarding po sa commitment po ng moral and welfare program po ng ating mga kasamahan dito sa PICAG? Basta ang sinasabi ko lang naman sa ating mga kasamahan dito sa PICAG, kasi ito lang naman yung aking hawak na designation dito sa PICAG lang, is magtrabaho lang po tayo ng tapat sa ating serbisyo. Yes, nabanggit po natin sa yung pagiging tapat. Sir, maaari niyo muna po bang ikwento sa amin kung paano tayo nagsimula sa serbisyo? Nung magsimula ako sa aking serbisyo is recruit po ako ng Police Regional Office 8 noong July 16, 1996. Ang first assignment ko po is the Regional Mobile Group sa Capuocan, Leyte. Then I was transferred to the regional office as the Special Operations, Regional Special Operation Group. Then again, I was transferred to Northern Samar Police Provincial Office, Eastern Samar Police Provincial Office. Then I was assigned to Provincial Mobile Group in Northern Samar. Then I was assigned again in the Municipal Local Police Station at Lope de Vega Police Station. Then Catarman Police Station. In 2002, I was transferred straight from Catarman, Northern Samar to Camp Crame at PCRG din, na ngayon ay kung tawagin ay Police Community Affairs and Development Group. Since 2002, hindi na ako nag-isip na lumipat kasi wala naman akong ibang iisipin pa kung ano pang gusto kong trabaho. Minaster ko na yung PCR, kaya since 2002 to date, dito na po ako na-assign sa PICAG. Napakahaba po ng ating serbisyo po sa ating PNP. Ilang years na po tayo, sir, sa service? Since 1996 until now, siguro 29 years in service na po ako, and 1 year na lang po ay magre-retire na po tayo, ma'am. So 29 years in service po, talaga pong naging makabuluhan po ang ating serbisyo po sa PNP, at the same time po naging makulay at napakagandang experiences po. Though may mga kwento po tayo, yun po, mga kwento na
challenges po, and yet po, ito po yung nagbigay sa atin ng tibay para po magsilbi po ng tapat sa ating bayan. Kaya, Sir Jess po, naari niyo po bang ipaliwanag sa ating manonood at tagapakinig ang mga pangunahing tungkulin ng isang Jess po? Ang pangunahing tungkulin po ng isang Jess po ay medyo may kabigatan kung iisipin mo is pangalagaan yung moral and welfare ng lahat ng kasamahan kong PNCO dito po sa opisina ito. So, parang kung isipin mo yung burden of hawak mo dito sa opisina ito, kung tatrabahuin mo po talaga ma'am, medyo mabigat. Kaya binigay sa atin yung designation na to, kailangan po nating tanggapin at trabahuin ng maayos. Talaga pong tinanggap niyo po ng buong puso po kung ano man po yung naiatang sa inyong responsibilidad. Kaya naman po, ang dami po ninyong programa po na naihati dito sa ating mga kasamahan sa PICAG. Ano po ang inyong mga programa bilang Jess po? Paano po natin napapanatili ang moral and welfare po ng ating mga kasamahang PNCO? Since day one po, nung na-designate ako na bilang Jess po, is naisip ko agad is yung mabigyan ng recognition ng ating mga personnel monthly, not yung yearly kasi meron pong yearly na awarding. Ang naisip ko naman is monthly awardee para magamit din po nila sa mga future nilang ambisyon kung meron pa silang ambisyon. Then pangalawa po is yung kalinisan ng ating opisina para po yung ambience na malinis po ay maayos din tayong makapagtrabaho. Then, after nun, naisip ko din na may mga bali-balitang nakakarating sa akin at sa mga balitang nakikita ko medyo alarming, ay naisip ko rin po na magkaroon ng programa na makausap ko yung ating mga personnel. Yung personnel dito sa NHQ is during DIPAR and PAISI. And ang personnel naman sa mga regional offices is through Zoom every Friday, together with the pastor para mapangalagaan din yung kanilang spiritual, mag-guide sila. Then, after ng pastor is yung akin ng guidance para sa kanila. Then, hindi lang po yun ang ating programang nilaunch sa ating mga kasamaan is meron din nakipag-coordinate tayo sa mga different financial institutions dito sa na accredited ng PNP tulad ng mga PSSLI, APSLI, AMSLI, PSM, BFI na yung mga personnel natin hindi na lalabas para pumila at manghiram ng kanilang mga pangailangan pinansyal. Sila po ay aking in-invite with the coordination of the director of the PICAG. At pumayag naman po sila na mabigyan natin ng araw na dito po sila mag-cater ng mga transactions sa ating mga personnel. Para po yung mga personnel natin hindi na sila lalabas na mabawasan pa yung oras nila para sa kanilang trabaho. Hindi lang po yun, in-invite din natin yung iba, yung mga housing. Baka may gustong mag-invest na ating mga personnel sa housing para meron naman yung ating mga personnel in the future, meron din silang decent housing. Hindi lang din po yun, nag-invite din tayo ng mga clinical institutions tulad nung pag-check sa mata kasi yung mga personnel natin exposed sa computer. Kaya nag-invite din po tayo ng mga nag-check. Hindi lang naman po PNCO ang nag-a-avail, pati rin po ating mga kasamang opisyal dito sa PICAG. Then, we invited also yung mga mag-check sa ating medical, na sa ating mental. Nag-coordinate din po tayo sa hospital para po ma-check din kung ano na ang status ng ating mga personnel. Baka po may mga problema yung mga personnel natin. At least, maagapon po natin sila. Hindi lang po yun, meron pa akong kino-coordinate ngayon with the help of our OSES po, PEMS, Boy Clarito Blancad, with regards doon naman sa free breast and cervical cancer sa babae, and free check-up sa mga lalaki naman is yung prostate cancer.
So, yun po ang guidance po naman ni OSIS po. Dahil naisip ko daw yun ay magtulungan daw po kami na i-cater na lang ang buong Krami-based personnel. So, sa ngayon, I coordinated also with our CAD na sila po ang mag-OPR kasi buong Krami na po ito at lahat ng personnel mag-a-avail na isurvey kung sino mag-a-avail sa ating programa. So, ongoing po ngayon yung survey nila. Then, kami naman po ni PEMS Blancad is nagko-coordinate ngayon sa City Hall, sa Quezon City Health Office for the services na ibibigay sa atin na free. Na sana mabigyan tayo ng number na ganun na hinihingi natin na free kasi medyo mahal po yun na examination. Medyo hindi kaya ng ating organisasyon kaya nakikipag-coordinate tayo sa ibang ahensya ng gobyerno para po matulungan ang ating mga kasamahang personnel dito sa ating opisina to para ma-secure yung kanilang welfare. At hindi lang po yun, meron din po tayong pag may mga na-aksidente tayong personnel, may mga problema pinansyal, namatayan ng magulang, nagko-coordinate po tayo sa ating BFO na sana mabigyan ng financial assistance yung ating mga kasamahan. Meron lang po siya kategory na pag namatay yung direct dependent nila, yan po yung bibigyan ng mandatory financial assistance. Then yung mga iba naman nating personnel na nagkakasakit is tulungan naman natin ng mga kaopisina natin. Nag-iikot po tayo ng PASDEAT kung tawagin para sa voluntary yung tulong sa ating mga kasamahan para naman kahit papaano, kahit konti may bigay tayong tulong sa kanila. So far po, yun po yung ongoing nating mga programa at sana yung kino-coordinate ko ring programa hanggang sana ngayong Pasko ay mag-success. May mga kinakausap pa akong mga donors na sana mapagbigyan ako para sana ngayong Pasko, meron din tayong maibigay sa ating mga personnel na regalo. Yes po. Kung makikita po natin talaga yung programa po ng Chief PNP natin, ay talaga pong isinusulong nyo dito po sa PICAG. Number 1 na nga po yung sinabi po ninyong mental health po na pag-aasikaso sa kanila na meron po tayong schedule po sa ating health service. Ikalawa naman po, nandiyan po yung ating mga pastor po na nagbibigay po sa atin ng spiritual guidance na napakahalaga rin po para mabuhayin po ang ating mga personnel. So from spiritual po, nandiyan po ang ating health, nandiyan din po ang mga financial institutions po na ini-invite niyo dito para dito po sila makapagbigay ng lecture po regarding po sa financial awareness po kung paano po ba nila tamang gagastusin ng kanilang sahod o ang kanilang pera. At ganyan din naman po, binibigyan nyo din po ng oras sila dito para hindi na nga po maaksaya ang oras ng ating mga kasamahan sa pila. Nilalapit po ninyo sa mga kasamahan natin dito sa PICAG ang mga serbisyo po sa iba't ibang lugar po. Kaya naman po nitong pagdating po ng ating mga financial institution po para po i-cater po ang mga financial na pangangailangan natin ng mga kasamahan natin na hindi na mag-e-effort pa na magpunta sa labas. Kaya ito'y napakamagandang mga programa po na mailapit sa ating mga kasamahan ng mga ganitong serbisyo. At least makakagaan po, hindi lamang po sa kanilang trabaho, even po dun sa kanilang mga personal na pangangailangan. Kaya naman po, full support po ang ating Jess po dito sa PICAG para po sa ating mga kasamahang PNCO at hindi lamang po sa PNCO and even po sa PCOs po, nakakatanggap po sila ng mga services po na isinusulong ninyo. Napakaganda po nitong yung project. Nakiko-coordinate po tayo dito sa Quezon City po para po doon sa cervical, breast check-up, and prostate check-up po. Ito po yung maganda po para sa mga kalusugan ng ating mga kasamahan. Sir, sa dami ng mga programang naisip ninyo po para sa ating mga kasamahan, ano po yung mga naging challenges ninyo at naka-form po kayo ng mga ganitong idea? Dahil PNCO po ako, at least na-onboard ko po lahat ng mga problema ng ating PNCO. Dapat po sana noong mga panahon na nakapasa ako sa board exam, mag-official na ako. Kaya lang
naisip ko, paharap ko talaga maging isang senior executive police officer. Yun lang po, pinangarap ko na maging guest po ng PICAD. Kaso lang po, very short time lang siguro yung paglilingkod ko sa kanila. Hindi ko sila mapaglingkuran ng full kasi short na lang ang nabigay sa aking time. Magre-retire na ako next year. Kaya pinipilit ko na lahat ng serbisyo para sa ating mga PNCO, hindi lang mga sa ating PNCO, pati rin po sa mga kasamahan nating opisyal para makapag-avail din ng mga services ng gobyerno na hindi natin na kukuha ng madalian, na sana dito na lang sa opisina maibigay na sa atin yung mga serbisyo na yun. Kaya hindi ko iniisip yung may problema ako sa sarili kong problema. Basta iniiwan ko muna yung problema ko sa bahay. Pag dito sa opisina, tatrabahuin ko yung dapat kong trabahuin with support of our director PICAD. Mabuti naman yung ating director ay very supportive sa ating mga programa, kaya nagpapasalamat din ako sa ating mahal na director, Police Brigadier General Marvin Diosaro. Sa kanya ding suporta kasi kung hindi rin siya nagsuporta, yung mga programang ito ay hindi rin natin may sasakatuparan para sa ating mga kapwa pulis. Sir, bago po natin tapusin po ang ating maigsing programa dito sa Straight from Team PNP, ano po ang gusto niyo pong mensahe na ipahatid po sa ating mga kasamahan dito sa PICAG? Basta ang bilin ko lang sa kanila, magtrabaho lang tayo ng tapat. Magtrabaho tayo ng tama sa oras para po masuklian natin yung sahod na binibigay sa atin ng gobyerno. At huwag nilang isipin na pinapabayaan sila ng ating command group. Nandito po ako para tulungan sila at see to it na ang moral and welfare is guarded po ng kanilang GESPO. Basta ang bilin ko lang sa kanila lagi, ang aking pong mantra sa kanila is, don't test the water. Kaya naman po. Ano pong ibig sabihin ng don't test the water po para po malaman din po ng mga tagapakanood natin kasi ginagamit natin yan dito sa opisina? Naisip ko po yung word na yon dahil yung iba po sa ating mga personnel ay alam na nilang bawal, alam na nilang hindi pwedeng gawin, gagawin pa rin nila. Para bang yung tubig, titestingin mo, alam mo nang mainit, talagang papasukin mo pa. Kaya pag alam mo nang mainit, wag mo nang testingin kasi talagang mapapasok ka. So isang paalala po yan para po hindi po makagawa ng mali ang ating mga kasamahan. Kaya po lagi yung sinasabi sa kanila upang maigay po sila. Sir, overall po, kumusta naman po dito sa PICAG? So far po, in my watch po, yung personnel natin is mga masunurin naman. Meron lang pangilan-ngilan, hindi naman mawawala yun, ma'am, na meron talagang parang pamilya, meron talagang mga konting pasaway, pero ano na lang naman yun, ma'am, isolated mga cases na lang, ma'am. Kaya naman natin yang kaya naman natin siyang i-maintain kahit papaano, ma'am. Yes po. Again po, Jess po, maraming salamat po sa pagpapaunlak po ninyo dito po sa Straight from Team PNP upang makapagbahagi po ng inyong kwento at the same time po maihatid po sa ating mga kasamahan kung ano-ano po ang mga programa natin para po sa kanilang ikakabuti. Sa ngalan po ng Straight from Team PNP, kami po ay muling nagpapasalamat sa inyo at salamat po rin po sa ating mga kasamahang PNCO, mga tunay na bayani ng araw-araw na serbisyo. Mula sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako po si Police Captain Cher Vicente. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na episode. Inyo pong abangan naman ang pag-guest po dito sa Straight from TNP ng ating SESPO. Dito natin ilalapit sa inyo ang mga kwento ng malasakit, serbisyo at kabayanihan ng ating kapulisan. Kami po ang inyong bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At muli, ito po ang Straight from Team PNP Facebook Live.